Actually, papasalamat ako kay Argel sa pag-imbita sa akin para mag-share ng aking testimony, ng aking journey sa breast cancer din. Mga breast classmate ko rin kayo. Di ba? Ang natutuwa ako kasi habang nakikinig kami dun sa likod, mas ako ang na-encourage. Alam niyo ba yung mga kwento nyo, yung mga testimonies nyo? Hindi ko yan narinig sa iba. Tuntua ako kay Dr. Argel. Ngayon ko nakita yung kanyang, yung kanyang care sa mga pasyente. And hindi, ako, cancer patient din ako, pero wala akong nasalihan na ganitong group. No? Meron sabi nila na may support group, pero iba ito eh. Alam mo, yung pare-pareho tayo ng journey, nagkakaisa, nagkakakwentuhan, parang kumbaga sa sharing notes. Yan. Di ba iba? Kahit na mabigat yung dinadala natin, iba. And salamat sa Panginoon kasi ginagamit na talaga si Dr. Argel. No, nakakatuwa. Sana mas marami pa rin doktor. Sabi ko, sana yung anak ko sa marami pa rin doktor na maging ganyan. Although, sige, ito, ang pinamagatan ko lang na ito ang testimony of God's faithfulness. Actually, totoo, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, di ba? So, sana ito yung pag-share ko sa testimony ko. Hindi lamang nyo marinig yung testimony ko, pero marinig nyo yung katapatan at faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Ito po yung aking family, kasama ko sila ngayon. Dalawang anak ko, ang husband. Yung panganay ko ito, siya yung ka-batchmate ni Argel, Dr. Argel. At yung husband ko, surgeon din. Tatlo kami surgeon, tapos yung bunso ko. Sabi nga niya, nag-retire ako para alagaan yung bunso ko kasi walang mag-alaga. 30 years old na siya ngayon. So, that means magte-30 years old na rin akong wala sa practice. Kaya kami nandito lahat kasi celebrate namin yung birthday niya sa Monday. Yeah, birthday niya. Okay? Parang out of town staycation kami. Birthday celebration niya. For 30 long faithful years. So, just to share it to you by story, ako, 70 years old ako ngayon. Ako pala napakilala na ako ni Dr. Argel sa inyo, no? 70 years old ako ngayon. I was diagnosed, nasa 68 years old ako. So, 2 years na. So, na-diagnose ako November 23, needle biopsy yun. And I was operated on December 22, 2023. Bakit ang tagal, no? Kasi actually, I was supposed to go to, meron akong masteral course noon. I was supposed to graduate. E nung na-diagnose ako, sabi nila, paano ka makakagraduate yan? Pero, sige, pinabayaan ako mag-graduate. Tapos right after, nung graduation ko, saka ako nagpa-opera. So it took at least 1 month bago ako na-operahan. And ang diagnosis, final diagnosis, yung breast CA, stage 3B. I think, nung sa narinig ko, marami ako naging kaklase ng stage 3B dito. Right? Siguro sabi ko nga, baka dahil pinatagal ko yung surgery. Kaya naging stage 3B kasi sabi nila maliit lang yung mass pero nag-graduate pa kasi ako, kaya siguro nadagdagan yung mga notes ko. Kaya, baka yun. I don't know. God has His plans, no? Kaya, although sabi nga, past history, in 2015, meron ako nakakapa talaga sa right breast ko. Actually, I was undergoing mammography, ultrasound, pero negative lagi. No? Tapos, during the pandemic, wala na akong naging follow-up. And November, actually, start of 2023, parang sabi ko, parang tumitigas yung mask na nakakapa ko dati. Kasi dati hindi naman matigas eh. Pero knowing it, as a surgeon, parang alam ko na, no? And eventually, sabi ko nga sa husband ko,
parang tumitigas yung, sabi niya, observe na lang natin, observe. Yun yung sinabi niya sa, observe lang, hindi pa niya inano sa akin na magpa-biopsy or ano. Until talaga na-feel ko talaga na matigas na. So that was the time na talagang nagpa-biopsy ko and it turned out, yun nga, positive for cancer. And to, yung knowing it, sabi ko nga kasi, meron akong family history. My mother died of cancer, breast cancer, at 66 years old. May dalawa akong tiya na parehong may cancer. Both sides, no? Kapatid ng mother ko at kapatid ng father ko. Kaya sabi ko, mataas talaga yung risk ko. Family history, family history-wise, talagang sabi ko nga, mataas. Pwede talaga ako magkaroon. And nung naging 66 years old na nga ako, kasi my mother died at 66, no? Nung lumagpas ako ng 66, sabi ko, okay. Parang medyo, na ako. Pero still, ando doon pa rin yung na, pwede pa rin possibility nun. So ano yung naging response ko? Nung narinig ko yon, syempre, siguro dahil surgeon din ako, alam ko, expected ko, hindi naman sabi expected ko na magkaka-cancer ako, pero expected ko na rin siguro yung magiging resulta and to think na meron akong family history, hindi na talaga ako nagulat na maging positive yon. Pero sabi ko nga, that time, hindi naman ako talaga yung parang nalungkot o I feel the grace of God during that time. Kasi sabi, at peace ako kahit na kahit na sinabi na may cancer. Hindi ko naramdaman yung takot, hindi ko man lang naramdaman yung kinabahan ako o nalungkot, yung ganon. Tapos yung parang feeling ko ba nandoon ang Panginoon, nandoon yung peace talaga. Hindi niya ako binigyan ng ganyang pakiramdam na parang nawalan ng loob. Yun yung talagang na-realize ko that time. Kaya yung initially, siyempre sabi nga, nung nag-share, ay katapusan ko na pala yung Kaya ang unang response ko, anong unang ginawa ko? Inayos ko yung memorial plan. Inaya ko yung anak ko. Yun yung agad yung na, pupuntahan natin kasi may binili na akong lupa dati. Hindi ko pa nakikita, puntahan natin, ayusin natin, yung gano'n. Sino di sa inyo gano'n na naging response? Hindi ba kala natin, katapusan na natin, kailangan paghandaan na natin. Meron na akong kausap yung last time, pasyente din ni Dr. Adel, si Angie. Nag-usap lang kami last week, parang sharing notes. Sabi niya, kinikwento ko nga sa kanya yun. Sabi niya, nanyan din ako. Unang-una kong ginawa, bumili ako ng St. Peter's. Yun. Tapos ganun din yung ginawa ko. Pero sa loob-loob ko, yun din talaga dapat, hindi ba kasi dapat naghahanda tayo. So, yun yung naging unang step sa akin, para sa akin. And then, yung sinama ko yung anak ko, inayos namin yung mga bank account, yung mga ganon. Ganon na agad yung nasa isip mo ba? Naririnig ko ngayon sa inyo, may 10 years, may 6 years. Parang, wow, hindi ko pala dapat ganon yung ginawa. Anyway, pero at least, nakahanda na. Di ba? Yun. And next, anong ginawa ko? Sinabihan ko yung mga kapamilya ko, mga ka-churchmate ko, mga kaibigan ko, sinabi ko lang sa kanila, yung iba ayaw magkwento ayaw sabihin yung na meron sila. Ito nga yung isang pasyente nga ni Dr. Adel, sabi niya, hindi ko sinasabi kahit kanino, wala nakakaalam, kapatid ko lang. Sabi ko, bakit? Basta ayoko malaman nila may sakit ako, ayoko maawa sila sa akin. Ganun yung kanyang reaction. Pero ako hindi. Sinabi ko lahat, sinabihan ko yung mga kapatid ko, sinabihan ko yung mga kaibigan ko, yung mga pamilya ko. Bakit? Kasi gusto ko mag-pray nila ako. Di ba? Kasi mas iba yung prayers iba yung talagang yung makakatulong talaga sa atin. Hindi tayo makakaano ng journey natin kung wala ang panalangin. No? Yun ang napakalaking nakita ko na talagang nakatulong sa akin. And ito nga, kikita nyo naman yung, sabi nga, yung after ng surgery, right after nag-chemo. Sa atin sa lahat, una, siyempre, mga surgeons, alam natin, kahit na yung anak ko, tsaka yung asawa ko, sabi niya, expect mo na, manghihina ka, expect mo na, magsusuka ka, expect mo na, ganito, ganyan, na mawawalan ka ng gana. Sabi ko,
Iisip ko, kahit alam ko na gano'n yung nangyayari sa mga pasyente, sabi ko, huwag niyo akong pangunahan. Sabi ko, I just really, sabi niya, mag-pray na lang tayo. Mag-pray. And true na, sabi ko gano'n. Alam niyo ba, nag-6 sessions ako, kahit once lang ako nagsuka. Wala talaga ako nag-i-experience na nagsuka. Hindi ako nawala ng gana, konti lang siguro, pero may gatas. Yung talagang hindi ako nang hina. Ang ano lang dun is after chemo, natutulog talaga ako the whole day. Yun lang. Pero walang suka, walang ano. Kaya sabi ko nga, grasya talaga ng Panginoon. And really, nakikita ko talaga yung effect ng prayer sa akin. And yun yung pinagdadaanan nga nung lahat. Sabi nga, after the second session, siguro, karamihan sa atin na nag-chemo, nakikita na natin tuwing mag-shampoo tayo, ang dami-dami. Ang dami ng nalalagas, hindi ba? So, anong ginawa natin? Bumili ako ng wig. O kaya may isang nagpahiram din sa akin ng wig. Pero nung na-meet ko yung pinsang ko, ganun din yung buhok niya. Wala naman siyang cancer, sabi ko. Wala naman siyang cancer. Bakit ganun ang buhok niya? Mukhang style. Di ba style? So, pwede na pala maging style yun. Hindi ako nahihiya. So, hindi ako nag-wig. Hindi ako nahihiya kahit na parang, kita naman yung itsura. Parang makalbo-kalbo na. Pero ganyan, hindi ako nag-cover ng head, hindi ako ano. Kaya pag may nakakakita nga sa akin, sabi nga ni Dr. Argel, kasama, nagtuturo ako sa mga bata. Mga bata, sure, may sakit ka ba? Ikita nila yung ano ko. Pero never akong nahiya. Parang sabi ko nga, fashionista. Parang fashion din, di ba? Fashionista kasi nakita ko nga yung iba, dami-dami, maiksi din naman buhok, hindi naman nahihiya. Wala naman silang cancer. So, palay pa nila, ba? Kahit sabihin nila na may cancer ako. So, yun yung naging itsura ko. After. Yan. Mula dito, hindi naman ako talaga totally nakalbo. No. Kaya, praise God, talaga napakabuti ng Panginoon. At talagang, yun, ganun, hanggang ganun lang. Ganyan lang, na parang pati yung bumbunan ko nakikita. Pero never ako nag-cover. So, hindi ko talaga nasuot yung wig. Kaya dala-dala ko ito ngayon. Mamaya, paraffle ko yan. And then, 1 month after, di ba, sabi, radio. Sabi nga, yung iba nang hihina din sa radiotherapy. Sino ba yung tumatawad kanina? 20 days na lang ang radio niya. Ito, I had 30 days na radiotherapy. Sabi nga, yung papunta doon sa radiotherapy, ilang oras, magantay ka, ilang oras, bago salang 10 to 15 minutes lang, di ba? Pag-uwi, yan. Pero never ako nakaramdam ng panghihina, never ako sabi ko nga, God's grace talaga. Nakita ko talaga yung kabutihan ng Panginoon. At saka, yung sasabi nila na masusunog yung balat. Sabi nga ng mga radiotherapist, yung mga doon, technician, Mami, sabi niya, bakit ganyan ang balat mo? Hindi nagbabago ang kulay. Baka sabi ko, baka walang effect yung radiotherapy niyo kasi hindi, sabi niya, yung mga pasyente namin dito, sunog na sunog yung balat. Pero kung never, hindi man pumula yung balat ko, wala akong naramdaman, hindi man kumate, hindi nag-dry. And praise God talaga, napakabuti ng Panginoon. Yeah. Ang nangyari lang is, bumaba yung WBC ko na yung white blood cell ko dahil sa radiotherapy, kaya ini-inject ako after. So, after that, after radiotherapy, oral therapy na lang ako, yung tamoxifen. And very, wala na akong nararamdaman after that. Siguro kung kasama ko dun sa nag-ano na ako, nagsusumba na rin ako eh. Nagsusumba, hindi. Yun yung naging ko na after nun, yung the whole year after na nagpapalakas na lang, kumain ng kahit sabi niya, anong bawal na kakainin sa'yo? Sabi ko, alam mo, wala akong binabawal sa sarili ko. Kasi kinakain ko lahat. Pero syempre, dahil sabi ng doktor, dapat may disiplina rin tayo, di ba? Ako walang disiplina. Pero kain lang ng kain kasi sabi niya para lumakas. No? And yun nga, yung lagi kong ginagawa after nun, nagpapaaraw, nag-exercise, talagang hindi nawawala. Every day talaga.
inaano ko na mag-exercise para lumakas, para hindi ako manghina. And yung, yun nga, but itong March 2025, nakaramdam na naman ako ng left hip pain. Sabi ko, medyo nag-worry ako so nagpa-bone scan ako, yung resulta ng bone scan para hindi sigurado. So eventually nag-PET scan and really praise God, wala namang naging findings, walang metastasis and talagang to God be the glory. So, after this, yung itong mga nangyari, ano pa yung naging realization ko? No? Naririnig ko yung mga yung mga sharing nyo kanina. Yung nakita ko na ng realization na dapat natin talaga siguro sa lahat sa atin na life is short, maiksi lang ang buhay. Hindi habang buhay, nandito tayo, pero salamat sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng buhay hanggang ngayon. Di ba? So kahit nasabihin na, na-realize ko maiksing ang buhay, pero meron pa na sigurong purpose ng Panginoon. Bakit ako nagkaroon ng ganito? Narinig ko kanina, yung isa, yung last, sabi nga nun, para mag-encourage niya, which is true. Itong time na ito, sabi ko nga, nakikita ko kung paano yung purpose ng Panginoon. Sabi nga ni Dr. Gel, para mag-encourage yung mga pasyente. Pero narinig ko kanina, ako rin pa rin may encourage ko eh. No? Lalo na yung narinig ko, may 10 years. Wow, metastasis, we go metastasis. Sabi ko, pwede pala. Yan. Sabi ko, pwede rin itong wake-up call sa akin o sa atin. No? Baka mamaya, meron tayong masyadong mga bagay na pinagkakaabalahan na hindi naman natin nakakalimutan tayo sa Panginoon. Pero isa yun sa mga naging question ko, wake up ko ba to? Kasi dati nag-work ako. So sabi ko baka gusto ng Panginoon, magbago ako ng direction. So tinatanong ko, hindi ako nag-question sa Panginoon, Lord, bakit ako nagkaroon ng ganito? Bakit ako nagkaganyan? Hindi. Ang tinanong ko sa Kanya, Lord, anong plano mo sa sakit ko? Anong gusto mo mangyari para magamit itong sakit ko para sa iba? Hindi kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero kung ano yung purpose niya sa akin at bakit ako nagkasakit ng ganito. Dali na. Kaya after that, nagkaroon ng talagang pagbabago yung perspective ko. Ayun, ano ba yung mas importante sa buhay natin? Diba? Yung parang sa buhay ko, nagkaroon ng, dapat magbago ang direksyon. So that time, na-realize ko na, first thing, siyempre ganun, God first, mas naging close ako sa Panginoon, mas naging, yung everyday talaga, na talaga nakikipag-usap ako sa Panginoon, mas lalong humahaba, hindi na yung dati na lagi ka nagmamadali kasi nagtatrabaho ka. This time, parang gusto mo na siyang makapaniig, yung gano'n. Lord, ano ba yung plano niyo sa buhay ko? Yung gano'n. Tapos, iba na yung tingin mo. Tapos, mas gusto mo naman lagi kasama yung family mo. Ganon-ganon yung ano natin, di ba? Kasi makikita mo, sino ba yung mga importante yung mga tao? Ano yung mga bagay na importante sa buhay? Hindi na yung mga bagay-bagay na kumita ng pera. Kasi siyempre, kahit na hindi na ako nagpa-practice, nagtatrabaho pa rin ako, meron akong ibang sideline. Pero hindi na pala yun ang importante. Hindi na yung kumita ng pera, hindi na kung ano-ano, pero yung relationship sa ibang tao. So, mas pinahalagahan ko yun after that. Kaya, eventually, yung sabi ko nga, nag-ano naman ako sa ministry, sa church, pero this time, mas nag-active ako. At nakita ko yung talagang, yun talaga ang direction na binibigay sa akin ng Panginoon para talagang tumulong, lalo na sa mga street children. So, yun yung naging realization ko. Sana sa atin, sa lahat, magkaroon din tayo ng mga realization na ganito. At sabi ko nga, Lord, kahit kailan mo kukuhanin, ang ano ko talaga is, I want to serve you until the day na tawagin mo ako. Yun yung gamitin mo ako hanggang sa time na kukuhanin mo ako. Ganon. Hindi ko alam. Ilang days ba? Ilang years? Months? Years? Hindi natin alam, di ba?
Pero ang prayer ko talaga sa kanya, Lord, gamitin mo ako para sa iyo, kung mag-serve sa iyo. Yun yung ano ko sa kanya, hayaan mo ako mag-serve sa iyo. Tapos yun nga, yung sabi ko, minsan, yung change in perspective din na, pwede pala ako din na manalangin na hindi mo nakukuhanin ng Panginoon, baka may mission pa nga siya sa akin, di ba? Sabi nga ng iba, ilang years na tayo. So, looking back, paano ko nakayanan ito? Yeah. Nakita ko, yung God prepared me for this trial. Sabi ko, hindi naman trial talaga, dahil siguro plano talaga ng Panginoon, may purpose siya. Pero, yung sinasabi kong nag-graduate ako sa masteral, yung lecture namin noon, bago ako nag-graduate sa masteral, ano mo pinag-uusapan? Yung heaven. Yung new heaven, yung new earth, yung hope sa Panginoon. Dadating siya, kukuhanin niya tayo, yung mga ganon, na parang sabi ko, parang hinanda ako doon. Di ba? Parang yung perspective na inihanda ka sa gano'n na parang yung looking forward to that day na kasama mo ang Panginoon. Yun yung naano sa akin. Kaya sabi ko siguro, yun din yung kung paano niya ako na-prepare. Na hindi ako natakot. Sabi ko, anytime, sabi ko gano'n, kung tatawagan niya ako Panginoon, I'm ready. Kasi makikita mo, ando doon yung hope, ando yung parang excited ka pa nga, yung parang makita ang Panginoon, yung gano'n. And then, at salamat sa aking pamilya, talaga, very supportive ang pamilya ko talaga, nandiyan sila lagi. Kahit during chemo, sinasamahan nila ako, yung mga gano'n. Tapos nakita ko yung talagang mas naging close kami ng family namin. Yun yung talagang, isa sa mga the best na sa akin, yung sa family, tsaka sa mga friends. And yung encouragement and prayers, talagang napaka-ano ng prayers. Sabi ko nga, di ba, nag-ano ako ng memorial, pero hindi ko naisip, pwede ko itong ipag-pray. Kasi lagi sinasabi ng mga kaibigan ko, ay, pinag-pray namin, nagumaling ka. Pinag-pray namin na ganyan. Sabi ko, bakit hindi ko pinag-pray yun para sa sarili ko? Hindi ko yun pinag-pray sa sarili ko kasi sabi ko, ready ako. Ayan, pwede palang ipag-pray. Kasi naano ko nga sa Bible, mayroong isang king na dapat sinabi ng propeta sa kanya, mamamatay ka na. Pero lumapit yung king na yon, lumapit sa Panginoon, sabi sa niya, Lord, bigyan mo ako ng mas mahabang buhay. At totoo, nabigyan siya ng 15 years pa. So sabi ko, pwede palang ipag-pray. Lord, sige kahit na ilang years, pag-pray ko, bigyan mo pa ako more years para maglingkod sa inyo. Yun yung So pwede natin pag-pray yun, ha? Hindi naman magagalit ng Panginoon, eh. Di ba? Ano naman siya, sabi nga, God is love. Kahit na kahit ang sagot pa niya ay, no, hindi pwede. Kukunin na kita bukas. Hindi. Alam natin na mas magandang plano niya sa buhay natin. Kung kailan man niya tayo kuhanin, at least ready tayo. So, ano talaga yung prayers? Ngayon, punta naman tayo sa inyo. Narinig ko kanina yung mga yung mga testimonies niyo, yung mga sharing niyo. Natutuwa ako kasi sabi ko nga, iba-iba talaga pinagdadaanan natin, di ba? Yes, meron panahon ng pagsusuri, sa chemo, radiation, yung resulta, minsan natin ang tanong, natanong niyo ba sa sarili niyo, sino dito nagtanong, nasaan ang Diyos? Natanong niyo ba yon sa sarili niyo? O tinanong niyo ba na, bakit ako? Bakit? Andiyan naman si Diskaya, bakit hindi siya? Hindi ba? Bakit siya? Bakit hindi siya? Bakit ako? Bakit nangyayari ito? Yun yung mga tanong natin. Di ba sa buhay natin, lalo na nangyayari sa atin to, siguro marami pang mga questions eh. Bakit ganito? Bakit ganon? So, may pag-asa pa ba ako? Siguro tinanong niyo rin si Dr. Argel, Dok, may pag-asa pa ba? Kaya sabi nga noon, ang Panginoon may sagot dyan. Sabi nga, yung katotohanan, nakikita tayo lahat ng Diyos. Nakikita ka niya. No? Sabi nga, marami ba, sino sa inyo natakot dito? Nalungkot. Halos lahat, di ba? Natakot kayo, lalo na sa operation, nalungkot.
Iba siguro, umiyak pa eh. Di ba? Kasi nung naalala ko, nung sinasabihan ko yung mga kaibigan ko na meron akong cancer, sila yung umiiyak, hindi ako. Hindi ako umiyak, pero yung mga kaibigan ko, nung kinuwento sa kanila, umiiyak sila. Sabi ko, pero dahil natatakot sila para sa akin. Siguro sa atin, ganun din. Natakot tayo, di ba? May nalungkot. Pero sabi nga nun, walang sakit o luha, ang hirap, na hindi nakikita ng Diyos. Ang ina may nagsabi, yung verse na, ito rin, the same thing, Isaiah 41:10. Sabi niya, hindi tayo bababayaan. No? Kasama mo ako. Kaya kahit hindi mo man mararamdaman, nararamdaman yung bang kasama niyo ng Panginoon sa journey niyo? Naramdaman niyo ba? Lalo na nung naghihirap kayo, nung nakikimo kayo, nakikita niyo ba yung Panginoon? Nararamdaman niyo yung hawak niya sa kamay niyo? Ganun yung ginagawa niya sa atin. Minsan hindi natin nararamdaman yun. Hindi natin pero nandiyan siya, hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniwan. Kahit isang araw, sabi nga nun, kahit isang araw, hindi niya tayo iniwan. Yan. Minsan naman, tinatanong natin, marami yung nagtatanong, sabi niya, parusa ba ito ng Diyos sa akin? Baka minsan meron tayong tinatagong kasalanan, no? Tapos bigla tayong nagka-cancer, tatanungin natin, pinaparusahan siguro ako ng Diyos. Pero hindi, sabi ganun, ang Diyos, sabi, siya yung Diyos ng habag. Hindi siya Diyos na talagang nagbibigay ng parusa. Yung mga sakit natin, kahit anong klaseng sakit, ay dulot ng ating, sabi nga, yung mundo, kasalanan dahil sa kasalanan. No? Kaya, yun, hindi dahil tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Kaya huwag niyong iisipin na, kahit tayo nagkasakit, kahit tayo nagkaroon ng cancer, siguro pinaparusahan ako ng Diyos ngayon. Kasi may kasalanan ako na ganito. Huwag natin isipin yun. Isipin natin na tayo mahal tayo ng Diyos. No? So, ang mabuting balita, sabi nga nun, dahil si Jesus ay pumarito dahil mahal ka niya. Kaya, sa gitna ng sakit na ito yung katotohanan. Mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Kahit nung wala pa tayong sakit, kahit nung nagkasakit tayo, mahal niya tayo. Minahal ka niya habang lumalaban ka. Sinong lumalaban dito? Sino pang lumalaban? Hindi ba lahat tayo, di ba? Mahal niya tayo. Yan yung nangahawakan natin. Siya lang ang makakapaghawak ng kamay natin. At mamahalin ka niya magpakailanman. Kasi sabi nga niya, kahit hindi pa tayo mabait, kahit hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, mahal niya tayo. Kasi anong ginawa niya? No? Pinakita niya yung Kanyang pag-ibig na kahit tayo makasalanan pa, namatay siya sa krus para sa atin, para sa ating mga kasalanan. At minahal niya tayo sa pamamagitan ng pag-ako ng ating kasalanan. No? Ngayon, tanong ko, bakit kailangan natin ng Diyos ngayon? Kailangan niyo bang Diyos? Sino dito hindi sasabihin na, hindi ko kailangan ng Diyos? Sino dito? Lahat tayo, di ba? Bakit kailangan natin ng Diyos? Kasi, sabi nga nun, ang cancer, kahit matalo pa yung treatment, hindi niya matatalo yung, kahit sabihin natin gumaling pa tayo sa cancer, pero hindi niya matatalo yung pinakamalaking problema sa buhay natin. Yun yung kasalanan at kamatayan. Lahat tayo, siyempre, dyan pupunta. Una-una lang. Meron yung sasabing, handa naman ako mamatay, pero hindi ako magmamadali. Ganun tayo, di ba? Pero totoo, paano tayo nagiging handa? Nakakasiguro kung saan tayo pupunta. Magiging handa lang tayo kung nakakasiguro tayo, saan ba tayo pupunta? Di ba? Sigurado ba tayo? Yun ang tanong, sigurado ba tayo? Yan. Sabi, kung ang tao, ang sakit ay nakakatakot, mas nakakatakot mabuhay na walang Diyos. Di ba? Yung mabuhay na hiwalay ka sa Diyos. At, pero yung mabuting balita, hindi mo kailangang mapahiwalay sa Diyos. Inaalok niya ang kaligtasan niya yun. At sa lahat, ito yung kanyang paano tayo lumapit sa Diyos sa gitna ng pagsubok? Lahat ba tayo ay nasa pagsubok ngayon? Sa tingin nyo, nasa pagsubok ba kayo ngayon? Gusto niyo bang lumapit sa Diyos? Diba? Hindi mo kailangan na perfecto yung faith mo.
Hindi mo kailangan na maging malakas. Hindi mo kailangan na maging matuwid. No? Kailangan mo lang lumapit. Sabi nga sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napapagod ba kayo? Nabibigatan ba kayo? Nalulungkot ba kayo? Wala na ba kayong pag-asa? May pag-asa tayo. Lumapit lang tayo sa Panginoon, di ba? At ano inaalok ng Diyos sa atin ngayon, sa araw na ito? Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kimo. Kahit sabihin natin nag-kimo tayo, ay gagaling na ako, hindi. Hindi tayo magiging payapa. O kaya gamot o ng tao, kahit kay Dr. Argel, hindi niya mabibigay yung kapayapaan na yon. Matutulungan niya tayo magkaroon ng kapayapaan sa isip, pero ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. No? At siya lang ang aalalay sa atin. Payapa tayo dahil alam natin kasama natin ang Diyos. At pag-ibig na hindi magbabago, mawalan ka man ng lakas, mawalan ka man ng buhok, kahit ano pa yung itsura mo, umangit, sabi nga, ang pangit mo. Umangit ka man, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal pa rin niya tayo, di ba? At higit sa lahat, yung kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ito yung regalo na gusto niyang ibigay sa atin, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. At ngayon, pwede tayo magsimula ngayon. Imbitasyon. Sinong gusto lumapit kay Jesus ngayon? Sino sa inyo ang gusto lumapit kay Jesus? Kung nais mo lumapit kay Jesus, sabi niya, hindi ito relihiyon. Kundi bilang tagapagligtas at sama-sama tayo sa laban, pwede tayong manalangin ng ganito. At kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa panalangin na to, pwedeng sumunod. No? Kailangan lang, hindi kailangan malakas ang boses, hindi kailangan yung talagang, pero ang importante lang, taos sa puso natin itong panalangin na ito. At kung sino man gustong sumunod sa panalangin, sumunod lamang, pangungunahin ko kayo. Pikit lang natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Pagod ako, natatakot ako. Kailangan kita. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang pag-ibig at kaligtasan na galing sa inyo. Pumasok ka sa buhay ko. Samahan mo ako sa laban na ito. Ikaw ang lakas ko, ang pag-asa ko, ang Panginoon ng buhay ko. Amen. At sa sino mang nalangin ng ganito, nakakatiyak tayo na tayo ay dininig ng Panginoon. Ito po yung sinasabi natin, na pangako niya na pakikinggan niya tayo, at tatanggapin niya kahit ano pa tayo. Yun yung ano natin. At pangwakas sa mensahe, sabi niya, ng pag-asa, kung ano man ang diagnosis sa inyo, kung ano man ang stage natin, ano man ang journey niyo ngayon, hindi ka nag-iisa. Di ba? Hindi tayo nag-iisa. Hindi ka niya pinababayaan. Hindi ka niya kinakalimutan. Hindi pa tapos ang kwento mo. May plano pa ang Panginoon sa'yo. May gusto pa ang Panginoon na gawin mo. Diba? Sabi nga nun, cancer may shake your body, pero hindi niya kayang galawin ang kamay ng Diyos na humahawak sa'yo. Kaya sa akin lang yun, sa piling niya may pag-asa, may kapayapaan, may tunay na buhay. Sabi nga nun. At yun, sabi nga nun, tuloy lang ang laban sa pamamagitan ng Panginoon. Nandiyan tayo lahat at sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayo. Amen? Salamat po. At ito yung wig na binili ko. Hindi ko talaga nagamit to. Hindi ko alam kung sinong pwedeng gumamit.